Sa nakaraang recap, matapos matagumpayan ni Ji Chen-fan na makuha ang Emperor's Inheritance ay sinabihan na ito ni Chen Ye na i-condense na nito ang kanya nitong Spirit Sea sa kinatatayuan nila mismo. Naikinabigla ni Ji Chen-fan nang marinig niya na kailangan niyang i-condense ang kanyang Spirit Sea sa harap mismo ng napakaraming tao. Kaya tinanong ni Ji Chen-fan ang kanyang master kung ano ang sinasabi nito. Pagkatapos nun ay sinabi naman ni Chen Ye kay Ji Chen-fan na tama iyon sa harap mismo ng mga taong ito, bilang kanyang alagad at bilang human empress na rin, dahil ang pagpapakita ng kanyang mga talento sa harap ng mga taong ito ay magiging malaking tulong upang kunin ang kanilang pagkilala sa hinaharap. Nang marinig ito ni Ji Chen-fan ay hindi na ito nakapagsalita pa at sinang-ayunan niya lamang ito, ngunit hindi niya masisiguro na mabubuo niya iyon. Nang mapansin naman ng mga cultivator na nandun ang ginagawa ni Ji Chen-fan ay napapatanong sila kung ano ang gustong gawin ni Ji Chen-fan. Naikinagulat rin nila dahil mukhang binabalak ni Ji Chen-fan na mag-breakthrough dito mismo. Napapatanong rin sila kung eco-condense ba nito ang Spirit Sea sa harap mismo ng Human Emperor's ruins. Napapaisip naman si Mingyu na ang Daoist na iyon ay hindi maarok. Ngunit si Ji Chen-fan ay dapat na mamatay, dahil kung siya ay lumaki, ito ay magiging isang kalamidad para sa kanilang Bai Yujing. Kaya tinanong niya kung kaya ba nito, at makikita dito kung sino ang kinakausap ni Mingyu. At ito ay si Elder Chiyu ng kanilang Bai Yujing na nagsasabi na ipaubaya na ito sa kanya. Matapos sabihin niyo ni Elder Chiyu ay mabilis na niyang tinungo ang kinaroroonan ni Ji Chen-fan na ikinabigla naman ng mga cultivator. Dahil sa bilis ng paggalaw ni Elder Chiyu kaya agad na nitong naabot ang kinalalagyan ni Ji Chen-fan at nakahanda na ang talam ng espada nito upang paslangin si Ji Chen-fan. Nang bigla na lamang merong isang kamay ang lumabas. At hinawakan ni Chen Ye ang espada ni Elder Chiyu at binasag niya ito sa napakaraming mga kapiraso. Naikinagulat naman ni Elder Chiyu at pati na rin ni Mingyu at ng Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang. Kasabay nito tinanong ni Chen Ye kung ano ang ginagawa nito. Kaya nilagyan uli ni Chen Ye ang kanyang daliri ng kaunting enerhiya. Dahilan upang kabahan si Elder Chiyu dahil para sa kanya ito ay napakasama. Maya-maya pa ay meron na lang lumabas na malaking kamay at bahagya itong dumampi sa ulo ni Elder Chiyu na naging dahilan upang lumikha ito ng malakas na pagsabog. Naikinabigla naman ang lahat ng mga cultivator na nandun at ikinagulat rin ni Mingyu. Nang mawala ang makapal na alikabok, makikita na lamang si Elder Chiyu na nakahandusay at nawawala na ang ulo nito. At agad tinanong ni Chen Ye kung bakit ito nagmamadali dahil kapag natapos si Ji Chen-fan sa pag-condensate ng Spirit Sea ay bibigyan niya silang lahat ng pagkakataon upang hamanin si Ji Chen-fan. Dagdag pa niya habang nagpapakita ng nakakatakot na ekspresyon. Ngunit ngayon, ang sinumang maglakas loob na lumapit ay mamamatay, kaya kinabahan ang lahat ng mga cultivator na nandun. Sa sitwasyon naman ni Ji Chen-fan ay patuloy pa rin itong kino-condense ang kanyang Spirit Sea, kaya napapatanong na lamang si Yu Qingshan kung posible ba na dito mismo eco-condense ni Ji Chen-fan ang kanya nitong Spirit Sea. Sinabi naman ni Lian Han na kung tama ang pagkakaalala niya na minsan nang na-condense ng 9th Princess ang Blue Spirit Sea. Nang bigla na lang naging purple ang Spirit Sea ni Ji Chen-fan na ikinagulat naman ng mga cultivator na nandun nang makita nila na ang ika-9 na prinsesa ay magawang ma-condensed ang Purple Spirit Sea. Naikinamangha nila dahil matapos makuha ang Human Emperor's Inheritance. Maging ang talento ni Ji Chen-fan ay napabuti, kaya inaakala na nila sa oras na ito ang lakas ng Xuanyuan Dynasty ay tataas ng husto. Dahil ang ika-9 na prinsesa ay hindi lamang nakuha ang Human Emperor's Inheritance, ngunit na-condense din ito ang Purple Spirit Sea. Ilang saglit pa ay unti-unti nang nag-iiba ang Purple Spirit Sea at inaagaw na ito ng Golden Spirit Sea, na mas lalong ikinamangha at ikinagulat ng lahat nang makita nila ito. Maya-maya pa ay bigla na lamang naging ginto ang mga mata ni Ji Chen-fan. Ilang saglit pa ay nagpakawala na si Ji Chen-fan ng malakas na golden spiritual energy. Na ikinagulat at ikinamangha ni Yu Qingshan at Lian Han dahil hindi sila makapaniwala na nagawa ni Ji Chen-fan ma-condense ang Golden Spirit Sea.
Kaya napa-OMG na lamang ang lahat ng mga cultivator na nandun dahil ito ay ang legendary Golden Spirit Sea. Naikinatuwa naman ng master ni Ji Chen-fan na si Chen Ye dahil na-condense nito ang Golden Spirit Sea. Naikinamangha rin ng Sage Master System na si Xiaoxi nang makita niya na ganito pala ang Golden Spirit Sea. Maya-maya pa ay unti-unti nang inaabsorb ni Ji Chen-fan ang kanyang Golden Spirit Sea papunta sa kanyang katawan. Ilang saglit pa ay natapos na ito, nang matapos ay agad nilingon ni Ji Chen-fan ang kanyang master at sinabi na nagawa na nito, kaya binati ito ni Chen Ye dahil sa napakahusay nito. Habang ang third prince ng Xuanyuan Dynasty na si Ji Bo ay hindi matukoy ang itsura nito dahil hindi siya makapaniwala na iyon ay ang Golden Spirit Sea. Ang tunay na Golden Spirit Sea, nagtataka rin ito dahil si Ji Chen-fan ay hinabol ng Baiyu Jing at sinira ang kanya nitong mga meridian. Dahil kahit na ang mga meridian ay muling hinubog ay imposible pa ring muli itong makapag-cultivate. Hindi niya rin inaasahan na ang Daoist na iyon ay hindi lamang binawi ni Ji Chen-fan ang cultivation nito sa maikling panahon ngunit nagawa rin nitong maipa-condense ang Golden Spirit Sea ni Ji Chen-fan. Sa kabilang banda naman ay sinasabihan ni Chen Ye si Ji Chen-fan na ito ay isang Golden Spirit Sea lamang. Kaya hindi niya kailangang maging masyadong mapagmataas. Sinabi naman ni Ji Chen-fan sa kanyang master na ang mga taong nag-condensed ng Golden Spirit Sea sa Human Emperor World ay mabibilang sa isang banda lamang. At agad sinabihan ni Chen Ye si Ji Chen-fan na maghanda na ito dahil ngayon ay na-condensed na nito ang kanya nitong Spirit Sea. At agad nang sinabihan ni Chen Ye ang lahat ng mga cultivator na naruroon na ang Human Empress ay na-condense na ang Spirit Sea. At sinabi niya na bibigyan niya sila ng pagkakataong hamunin ito. At ang mga tao sa ibaba ng Soul Realm ay maaari nilang piliin na isa-isa silang lalaban o sama-sama nilang lalabanan si Ji Chen-fan. At siya ay hinding-hindi gagawa ng aksyon, subalit kung ang isang tao ay gustong umatake ng palihim ay hindi siya magdadalawang isip na ipadala ito sa kanyang reincarnation, kaya nagmamadali nang umalis si Ming Yu dahil may mali sa lalaking ito dahil kahit si Elder Chi Yu ay napatay nito, kaya napagpasyahan niyang huwag nang manatili pa dito ng matagal, at dapat niyang sabihin sa kanya nitong ama ang sitwasyon dito. Sa kalagayan naman ni Ji Chen-fan ay umaagos na ang mga luha nito. Dahil niloko na naman siya ng kanyang master, at hinayaan pa niya silang magsama-sama na kalabanan siya. Kaya sinabi ni Ji Chen-fan na sila ay mga tao at hindi mga halimaw. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na ito lamang ay ang Soul Realm. Bagaman ang buong Human Emperor World ay magiging kanya sa hinaharap. Ngunit kung nais niyang kumbansihin ang masa ay dapat siyang magpakita ng sapat na lakas. Kaya napasabi si Xiaoxi na sa madaling salita ay gusto ng kanyang master na talunin ni Ji Chen-fan ang lahat ng mga taong ito. Sa sitwasyon naman ng mga cultivator ay nagkakagulo na ang mga ito dahil sa sinabi ni Chen Ye na maaari nilang hamunin ang Empress. Meron namang nagtanong kung gusto ba nilang subukan. Subalit sinabihan agad nila ang nagtanong kung hangal ba ito dahil ito ay ang Golden Spirit Sea. Higit pa rito, ang snake attack ng assassin ngayon lamang ay napakadaling napatay ng kanyang master. Dagdag pa ng mga ito sa cultivation ni Ji Chen-fan na Mortal Realm ay nagawa nitong makuha ang Human Emperor's Inheritance, kaya walang nakakaalam kung gaano si Ji Chen-fan kasing lakas pagkatapos nitong maabot ang Spirit Sea Realm, kaya mukhang hindi nila kaya. Habang nagkakagulo ang mga cultivator ay meron namang nagsalita mula sa kanilang likuran at sinabi nito sa lahat, dahil hindi sila maglakas loob ay susubukan nila ito. At ito ay si Lian Han, ang chief disciple ng Daluozang at si Yu Qingshan, ang chief disciple ng Yulong Holy Land at sabay nilang sinabi na tinatanggap nila ang hamon. Na ikinatuwa naman ng mga cultivator dahil sila ay ang supreme geniuses at lahat sila ay magagaling na dilag. Kaya tiyak na merong magandang palabas na panunuurin ngayon. Tinanong naman ni Ji Chen-fan ang kanyang master kung gusto niya ba talagang lumaban siya. Tinanong naman ito ni Chen Ye kung ano pa ang kinakatakutan niya ngayon. Kaya ipinahiwatig ni Ji Chen-fan na ang nakaharap niya sa ruins ay mga malalakas na master. Kaya ginamit niya ang spirit burning technique doon. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na maging confident at huwag nitong kalimutan kung sino siya ngayon.
Kaya napapatanong na lamang si Ji Chen-fan na kung paano nagiging madaya ang isang master sa kanyang disipulo ng ganito. Ngunit sa kaloob-looban ni Ji Chen-fan ay ayaw niya itong kalabanan dahil ang dalawang ito ay dating mga idolo niya. Habang abala si Ji Chen-fan sa kanyang iniisip ay lumapit naman sa kanya ang dalawang chief disciple ng Daluozang at Yulong Holy Land at agad nagpakita ng paggalang si Lian Han dahil nalaman niya sa ruins na iba ang mga taktika na ginagamit ni Ji Chen-fan. At ngayon ay may pagkakataon na siyang matuto sa bawat isa sa kanila kaya nagpapasalamat ito. Naikinabigla naman ni Ji Chen-fan kaya pataranta nitong sinabi kay Lian Han na walang anuman. Habang si Yu Qingshan ay napatawa na lamang, at agad nang pinakalma ni Ji Chen-fan ang kanyang sarili dahil napagtanto na niya na tama ang kanyang master. Na ngayon siya na ang empress, kaya agad nang naghanda si Ji Chen-fan ng kanyang fighting pose habang nagpapakawala rin ito ng golden spiritual power sa kanya nitong buong katawan kasabay nito sinabi niya sa dalawa na magsimula na sila. Hindi naman makapaniwala si Yu Qingshan dahil hindi man lang gumamit ng armas ang ika-9 na prinsesa kaya parang minamaliit talaga sila. Naikinamangha naman ni Lian Han dahil ang gamit ni Ji Chen-fan lamang ay condensing spiritual power at ito ay isang magandang pamamaraan. At agad nang nilabas ng dalawa ang kani-kanilang mga sandata at mabilis itong kumilos sa magkabilang direksyon ni Ji Chen-fan. At sabay nilang iwinasiwas ang kani-kanilang mga espada patungo kay Ji Chen-fan. Na agad rin namang naiwasan ni Ji Chen-fan sa pamamagitan ng pagtalon paitaas. Matapos makaiwas sa atake ng dalawa ay agad nang nagkuyom si Ji Chen-fan ng kanyang kamao. At mabilis niya itong pinakawalan patungo sa dalawa sa kanyang ibaba. Na agad rin namang naiwasan ni na Yu Qingshan at Lian Han. Naikinagulat pa rin ni Yu Qingshan dahil sa pinakawalang malakas na puwersa ni Ji Chen-fan at kung tamaan siya nito ay maaaring mawala ang kamay niya nito. At agad nang ginamit ni Yu Qingshan ang kanila nitong Yulong secret method at agad niya itong inatake patungo sa direksyon ni Ji Chen-fan. Na agad rin namang nasangga ni Ji Chen-fan gamit ang kanyang mga sariling mga kamay. Habang abala si Ji Chen-fan sa pagsangga sa mga pinapakawalang mga pag-atake ni Yu Qingshan ay kinuha naman ni Lian Han ang pagkakataong ito upang pumunta sa likuran ni Ji Chen-fan. Na agad rin namang napansin ni Ji Chen-fan, kaya habang papalapit pa lamang ang espada ni Lian Han sa kanya ay agad nang lumikha si Ji Chen-fan ng spiritual power spear upang pangharang sa atake ni Lian Han. Naikinamangha naman ni Lian Han kaya tinanong niya si Ji Chen-fan na kung ito ba ang dahilan kung bakit hindi siya gumagamit ng mga armas. Na agad namang sinagot ni Ji Chen-fan na hindi ganoon dahil wala talaga siyang armas. At mabilis nang sinugod ni Ji Chen-fan si Lian Han at agad ginamit ni Ji Chen-fan ang kanyang ginawang spiritual power spear pang atake kay Lian Han na agad rin namang naharang ni Lian Han gamit ang kanya nitong espada na naging dahilan pa rin upang tumalsik ang dugo sa bunganga ni Lian Han dahil sa sobrang lakas at sobrang bilis ng pinakawalang atake ni Ji Chen-fan. At agad ulit ginamit ni Yu Qingshan ang kanila nitong Yulong secret method. Subalit bago pa man niya ito mapakawalan ay sumulpot na si Ji Chen-fan sa kanyang harapan at agad iwinasiwas ni Ji Chen-fan ang kanyang hawak na spiritual power spear patungo kay Yu Qingshan. Na naging dahilan rin upang tumalsik ang dugo sa bunganga ni Yu Qingshan. At agad ulit nagpakawala ng atake si Ji Chen-fan patungo sa kinaroroonan ni Yu Qingshan. Subalit bago pa man tumama ang tulis ng spiritual power spear ni Ji Chen-fan ay tumigil na ito sa kalagitnaan. At makikita na pareho nang nakatutok ang tulis ng spiritual power spear ni Ji Chen-fan kina Yu Qingshan at Lian Han kasabay nito tinanong ni Ji Chen-fan kung gusto pa ba nilang magpatuloy. Bakas naman ang gulat sa mukha ng mga cultivator na nandun matapos nilang masaksihan ang pinamalas na galing ni Ji Chen-fan. Sa sobrang gulat ng mga ito ay hindi na nagawa ng mga ito makapagsalita ng ilang segundo. Maya-maya pa ay nagkagulo na lamang ang mga ito dahil hindi sila makapaniwala na ang dalawang chief disciple ng Daluozang at Yulong Holy Land ay talagang kaparehong natalo, at nakita rin nila na ang Golden Spirit Sea na ito ay isang mabuting tao. Matapos ang laban ay agad nang nagpasalamat si Ji Chen-fan sa kanyang Senior Li at Senior Yu.
Sinabi naman ni Lian Han na mahirap mang sabihin ngunit ginawa nila ang kanilang lahat ng makakaya at ang kanilang mga kasanayan ay hindi kasing husay ng sa kanya. Dagdag pa niya nakakalusot pa lamang ni Ji Chen-fan sa Spirit Sea Realm subalit kaya na niya silang talunin. Kaya hindi na nakakagulat na nakilala si Ji Chen-fan ng Emperor. Sinabi rin ni Yu Qingshan sa hindi inaasahang pagkakataon ay napakalakas talaga ng ika-9 na prinsesa. Matapos sa mga papuri sa isa't isa ay agad nang nilapitan ni Ji Chen-fan ang kanyang master at sinabi niya sa kanyang master na nanalo uli siya at baka sa mukha ng lovely empress na ito ay gusto ulit nito humingi ng papuri. Kaya pinuri ito ni Chen Ye dahil sa napakagaling nitong ipinakita. At ginulo ni Chen Ye ang buhok nito dahil sa mukhang parang sobrang proud nito sa sarili. Kaya agad ipinahiwatig ni Ji Chen-fan sa kanyang master na dahil hindi niya magawang manalo laban sa kanila noon. Nang biglang may tumawag na senior sa likuran ni Chen Ye at ito ay ang Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang at sina Elder Luo Zongfang at Elder Yu Zhang pati na rin ang iba pang mga elder at lahat sila ay nagpapakita ng may paggalang. At sinabi ng mga ito na ngayong namana na ng ika-9 na prinsesa ang Emperor's inheritance. Ang pagsilang ng bagong emperador ay isang malaking kaganapan sa Human Emperor World kaya kailangan na nilang bumalik at iulat ang balitang ito. At para na rin hindi sila makaistorbo sa senior, at nagpasalamat rin sila sa kanyang tulong sa pagtalo sa halimaw na rumarampa sa harap ng Imperial Ruins. Sinabi naman ni Chen Ye na okay, na parang wala lang sa kanya. At sabay-sabay nang nagpaalam ang lahat. Matapos makaalis ang lahat na naruroon ay agad tinanong ni Ji Chen-fan ang kanyang master kung sisikat na ba siya ngayon. Na agad namang sinagot ni Chen Ye na natural lamang iyon. At ipinaliwanag ni Chen Ye ang dahilan kung bakit ang lupaing ito ay tinawag na Human Emperor World ay dahil ang mga Human Emperors ng mga nakaraang dinastiya ay sapat na malakas upang payagan ang mundong ito na sakupin ang isang lugar sa Heavens and the World. Dagdag pa niya na ngayon ay hindi na lamang si Ji Chen-fan ang prinsesa ng Xuanyuan Dynasty kundi ang empress na rin ang mga ngibabaw sa Human Emperor World sa hinaharap. Kaya nararamdaman agad ni Ji Chen-fan na magiging sobrang stress ito, nang biglang may nagsalita sa likuran ni Ji Chen-fan at hindi ito makapaniwala na kung ito ba talaga ang ika-9 na prinsesa. Dagdag pa nito na sinabi ni Kang Hao na ang kanyang mga meridian ay ganap na nawala. Agad naman itong nakilala ni Ji Chen-fan at ito ay ang kanyang Grandpa Feng at ito rin ang Supreme Elder ng Xuanyuan Dynasty na si Feng Wu at nasa peak na ito ng martial arts. Na ikinatuwa naman ni Ji Chen-fan nang makita nito ang kanya nitong Grandpa Feng. At agad nang nilapitan si Ji Chen-fan ng kanya nitong Grandpa Feng dahil matagal na niya itong hindi nakikita at hindi rin niya inaasahan na lumaki na ito. Nang bigla na lamang nagliyab sa galit si Feng Wu dahil kahit sa pagprotekta ng maayos sa kanilang kapatid ay hindi nila magawa. Na ikinataranta naman ni Jibo kaya agad niyang sinabihan si Elder Feng na huwag itong masyadong matuwa dahil inaamin niya na nagkamali siya. Kaya agad tinanong ni Chen Ye si Xiaoxi kung ano ang pinagmulan ng matandang ito. Nang marinig ito ni Xiaoxi kaya agad niyang hinanap ang impormasyon ni Feng Wu sa kanyang system at ayon sa impormasyon, ito ay ang kapatid ng lolo ni Ji Chen-fan at ang Supreme Elder ng Xuanyuan Dynasty, ngunit nakasaad din sa data na siya ay mamamatay sa loob ng 2 taon dahil sa kanyang pagkabigo na makapag-breakthrough. Ayon rin sa data ay mahal na mahal nito si Ji Chen-fan noong nabubuhay pa siya. Sa kalagayan naman ni Ji Chen-fan ay sinabi na ng Grandpa Feng nito na bumalik na si Ji Chen-fan kasama ang lolo Feng nito at kung sino man ang maglakas loob na mang-istorbo sa kanya ay tutulungan siya ng kanyang lolo na tagpasin ang mga ito. Kaya agad nang nilingan ni Ji Chen-fan ang kanyang master. Habang hindi pa nag-uumpisa si Ji Chen-fan sa sasabihin nito ay agad na itong nalaman ni Chen Ye kaya sinabi niya kay Ji Chen-fan na ito ay ang kanyang family affair. At hindi siya makakagawa ng mga pagpipilian para sa kanya. Nang marinig ni Ji Chen-fan ang sinabi ng kanyang master ay hindi na ito nakapagsalita pa. Na agad rin namang napansin ng kanyang Grandpa Feng kaya tinawag nito ang pangalan ni Ji Chen-fan. At agad humingi ng tawad si Ji Chen-fan sa kanyang Grandpa Feng. Dahil nararamdaman ni Ji Chen-fan na hindi pa ito ang oras para bumalik siya.
Kaya nakiusap na lamang ito na sabihin sa kanyang ama na kung mayroon siyang oras ay babalik siya upang bisitahin ang kanyang Grandpa Feng at ang kanyang ama. Naikinagulat naman ng kanyang Grandpa Feng nang marinig nito ang sinabi ni Ji Chenfan kaya agad niyang hinarap si Chenye habang umuusok ito sa sobrang galit at tinatanong nito na kung ito ba ang batang ito ang nagtulak kay Ji Chenfan na hindi umuwi. At sinabihan rin niya si Chenye na paanong naging master ni Ji Chenfan ang isang brat boy na ito. Sinabihan pa niya si Chenye na kung sa tingin ba niya ay kaya niyang kunin ang kanyang apo na ito. Habang hindi pa natatapos sa kakadaldal si Elder Feng ay agad nang tinakpan ni Ji Chenfan ang bunganga nito. At patarantang sinabi ni Ji Chenfan sa kanyang Grandpa Feng na huwag niyang pag-usapan ang tungkol doon. At patarante ring sinabi ni Ji Chenfan sa kanyang master na huwag itong magalit. Dahil laging ganito ang kanyang Grandpa Feng at huwag na lamang niyang pansinin ang mga sinabi nito. Kaya nilagyan uli ni Chenye ang kanyang daliri ng kaunting spiritual power kasabay nito sinabi niya na ang salitang brat boy ay hindi niya narinig ang ganoong termino sa loob ng libu-libong taon. At agad nang pinakawala ni Chenye ang inipon nitong spiritual power sa kanyang daliri at tumama ito sa noo ni Elder Feng na naging dahilan upang matamba ito. Naagad rin namang nasalo ng dalawa, at galit na sinabi ni Jibo kung ano ang ginawa niya kay Elder Feng. Naikinataranta rin ni Ji Chenfan kaya tinanong niya ang kanyang master kung bakit. Maya-maya pa ay bigla na lamang tumayo si Elder Feng at sinabihan niya ang dalawang bata na tumabi ang mga ito. At agad itong naglakad patungo sa direksyon ni Chenye. Naikinabigla naman ni Jibo kaya tinanong niya si Elder Feng kung ano ang ginagawa nito. Naikinaalala rin ni Ji Chenfan nang makita niya ang nangyayari sa kanya nitong Grandpa Feng. Nang tuluyang makalapit si Elder Feng kay Chenye ay bigla na lang itong lumuhad at humingi ng tawad kay Chenye dahil sa hindi niya pinansin ang kanyang senior na si Chenye. Subalit tinuruan pa rin niya siya ng paraan para makapag-breakthrough, at ang ganitong uri ng dakilang biyaya ay hinding-hindi niya makakalimutan, na ikinabigla ni Jibo dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari, na ikinatuwa naman ni Ji Chenfan dahil sa ginawa ng kanyang master sa kanya nitong Grandpa Feng. Sinabi naman ni Chenye na ang kailangan ni Elder Feng para makapag-breakthrough sa heaven and human realm ay ang determinasyon na sakupin ang langit. Ang pamamaraan ay ang pamamaraan lamang, kung kaya niyang lampasan ang hakbang na iyon ay nakadepende na ito sa kanyang sariling magandang kapalaran. Pagkatapos sabihin iyon ni Chenye ay agad na niyang sinabihan si Ji Chenfan na umalis na sila. Na agad rin namang naintindihan ni Ji Chenfan, bago umalis si Chenye ay malugod na nagpasalamat si Elder Feng sa kanyang senior na si Chenye. Kaya napapaisip na lamang ang third prince na si Jibo dahil nakumbinsi ni Chenye si Elder Feng. At nagawa niyang ituro ang paraan upang makapag-breakthrough sa realm ng heaven and human. Kaya iniisip nito na ang taong ito ay tiyak na nasa itaas ng heaven and human realm. At sa tulong niya, baka, subalit hindi na ito natuloy. At sinabihan ni Chenye si Xiaoqing na medyo ibaba niya ang likod nito dahil hindi siya makaakyat. Na agad rin namang sinunod ni Xiaoqing, matapos makasakay ay medyo kinakabahan si Ji Chenfan dahil ito ang unang pagkakataon niya na sumakay kay Xiaoqing. Kasabay rin nito ay tumunog ang system dahil merong na-triggered na hidden task. Na agad rin namang napansin ni Chenye, kaya agad lumabas si Xiaoxi sa katawan ni Chenye upang sabihin sa kanyang master na nag-trigger siya ng isang nakatagong gawain. At ang hidden task na ito ay behind the scene, at ito ay tungkol sa pagtugis kay Ji Chenfan. Dahil nagkaroon ng malaking sikreto sa pagtugis, at ang ikatlong prinsipe ng dinastiyang Xuanyuan ay tila may alam. Kaya imbestigahan kung sino ang nasa likod ng eksena, na may gantimpala sa gawain na 1,000 sage points, at isang pagkakataon na mag-spin ng lottery. Na may parusa sa misyon na matapos mabaigo ang misyon ay walang mga follow-up na side mission. Kaya agad sinabi ni Xiaoxi na ito ay pinilit ng program. Kahit na mabaigo ang gawain ay sa pagkakataong ito ang gantimpala sa gawain ay ibibigay pa rin sa kanyang master, kasabay sa hidden task ay inilabas rin ang gantimpala sa gawaing Spirit Sea Realm, dahil sa mga espesyal na pangyayari ngayon lamang kaya nadagdagan pa ang host ng mga karagdagang reward,
At may kabuuan na siyang 5,000 puntos at may isang pagkakataon rin na mag-spin ng lottery. At ang gawain rin para sa Soul Realm ay nagsimula na rin. Dahil sa maraming mga salita na lumabas sa system kaya binigyan ni Xiaoxi ang kanyang master ng masahe dahil sa nagsumikap itong basahin ang lahat ng iyon. Sinabi naman ni Chen Ye na kung ganoon kaya dadalhin niya si Jibo at simulan ang pagsisiyasat. At bigla nang ang ginapos si Jibo ng mga kadenang gawa sa spiritual power at hinayla siya nito. Naikinabigla naman ni Jibo dahil sa mabilis na pangyayari. Kaya humingi ito ng tulong kay Elder Feng na iligtas siya nito. Subalit sinabi lamang ni Elder Feng na ang ginagawa ng kanyang senior ay tiyak na may sariling layunin. Na ipinagtaka ng third prince na si Jibo dahil hindi pa niya nakilala ang senior. Kaya napapatanong siya kung dahil ba ito ay sa hindi maganda ang ginawa ng junior na ito. Subalit hindi ito pinansin ni Chen Ye kaya tinanong niya lamang si Ji Chenfan na kung bakit siya inaresto ng kanyang master. Subalit hindi rin alam ni Ji Chenfan kung ano ang gagawin sa kanya ng kanyang master. Ngunit nakakasiguro siya na ginagawa ito ng kanyang master para sa isang dahilan. Kaya agad tinanong ni Ji Chenfan ang kanyang master kung bakit gusto niyang arestuhin ang kanyang third brother. Tinanong niya rin kung gusto ba niyang tanggapin ito bilang isa ring disciple. Sinagot naman ito ni Chen Ye na dapat ay maraming alam si Ji Chenfan tungkol sa kanya na na-frame ng isang tao sa palasyo. Kaya pag-usapan nila ang tungkol dun, na ikinabigla naman ni Jibo nang marinig niya iyon. Naikinagulat rin ni Ji Chenfan nang marinig niya iyon kaya agad nitong nilingon ang kinaroroonan ng kanyang brother. Na agad ring namang inamin ni Jibo na tama iyon na alam niya ang tungkol sa pagtugis kay Ji Chenfan at hindi lang siya kundi pati na rin ang iba pa niyang mga kapatid ay alam rin nila ito. Kaya napapatanong na lamang si Ji Chenfan kung bakit dahil ang kanyang ina at siya ay hindi nang aaway o nang aagaw at hindi kailanman nakipag-away sa ibang mga concubine. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganito dahil siya ay isang babae at imposible para sa kanya na makipaglaban para sa trono laban sa kanyang mga kapatid, kaya ipinahayag ni Jibo kay Ji Chenfan na ganito ang family affairs ng emperor, naiintindihan niya talaga pero ayaw lang niyang maniwala, at ang masisiguro niya lamang sa kanya ay kahit alam niya kung ano ang nangyari sa likod nito ay hinding-hindi sasaktan ng kanyang third brother ang kanya nitong puso. Dagdag pa niya na ang dahilan kung bakit hindi niya masabi sa kanya ang totoo ay dahil ang ibang mga prinsipe na nakakaalam rin ng kwentong ito ay sinumpa din. At kung ibunyag niya kung sino ang taong iyon, siya ay mamamatay. Sinabi naman ni Chen Ye kay Jibo na sabihin ang pangalang iyon at paprotektahan niya siya mula sa kamatayan. Nalabis-labis namang ikinabigla ni Jibo nang marinig niya iyon kaya wala na itong masabi pa. Kaya agad na niyang inumpisahan ang pagsasalita na sa katunayan. Ginamit ng taong iyon ang pamamaraang ito para magtago at pagtakpan. At hindi mahirap hulaan kung sino ang utak at kung sino ang may kakayahan at impluensya. Habang patuloy na ibinubunyag ni Jibo ang pagkakilanlan ng taong iyon ay unti-unti ring nagiging aktibo ang sumpa. At sa huling pagkakataon sinabi niya na ang taong iyon ay ang ina ng seventh brother. Na umasa sa magical medical skills at siya ay ang naging concubine ng kanyang ama at paboritong concubine. Mga kabenhua ang kahulugan ng concubine ay ang asawa na babae ngunit hindi tunay na asawa. Matapos sabihin ang lahat ng iyon ni Jibo ay tuluyan nang kumalat ang sumpa sa kanya nitong buong katawan, at bigla na lang merong malakas na dark spiritual power ang lumabas sa katawan ni Jibo at mula rito lumabas ang pangit na nilalang kasing pangit ng ugali nito. At sinasabihan nito ang third prince na si Jibo na mukhang ayaw na nitong mabuhay pa, kaya papatayin na niya siya.